Good morning mga kasambahays! Welcome to Naturally Yours, and this is a happy Sunday morning. This morning, pag-uusapan natin yung ating mga fathers. Kakatapos lang ng Father's Day last month. And pag-uusapan natin sila at ang lagi nilang nagiging complaint. Ang mga fathers ay laging, especially pag tumatak na sila ng 50 years old and above, nakuprone na sila sa prostate problem. And this morning, isa-isahin natin ang pwede natin gawin para maiwasan ang pagkakaroon nito. Sisimulan natin sa pagkain. Yung pagkain kasi, ito yung, of course, ito yung araw-araw na ginagawa. Pagising mo pa lang, kakain ka na. Pinaka-famous at pinaka-popular na pwede natin kainin would be the tomato and the watermelon. Mga kasangbahay, hindi kesyo kumakain ka ng tomato, mataas ka na sa panlaban ng cancer sa prostate, ha? Ano ba itong component na kailangan natin? Lycopene. But, pinakamataas na lycopene ay makukuha natin kapag ang tomato natin ay iniluto natin ng matagal or nilagay natin o sinubject natin sa mainit na temperatura. Tandaan natin yon, that's very important. Number 2, pwede din tayo mag-consider ng watermelon. Yung watermelon, napakataas sa beta-carotene at of course, napakataas din yan sa vitamin C at napakataas yan sa fiber, which is very important para mai-transport natin palabas sa ating colon, sa ating katawan, yung mga nakain natin na pwede mag-cause pala ng cancer. Mga daddies and of course mga mommies, dapat pakainin din natin ng mataas sa mga beans. Especially kung wala namang pinoproblema na arthritis, pwede tayong magluto ng beans para sa kanila dahil ang beans natin ay mataas sa amino acids, mataas din ito sa plant estrogen, at the same time, napakataas din ito sa fiber. Kaya napakahusay din ito na magpanatili ng health ng mga prostate ng ating mga daddies. Kung meron din tayong source ng magandang klaseng broccoli, yung mga liliit lang ha, kasi kadalasan ng malalaki ay sobra namang daming mga fertilizer at pesticides yan, kaya lumalaki ng ganun kalaki. May mga broccoli na maliliit. Ito ay napakahusay dahil mataas ito sa B vitamin complex. Of course, napakaraming garlic. Medyo mahalang ang garlic ngayon, but pwede nyo actually gawing juice ang garlic. Ang garlic ay napakataas sa antioxidant. Pwede nyo ilagay sa juicer, ihalo nyo sa prutas. Malapit na rin tayo magkaroon ng berries, local berries, yung mga bignay. Okay? So, mga bignay, mga dark berries or mga dark colored fruits or vegetables. Ibigay din natin sa ating mga kasangbahay yan, especially kung ito ay fresh. Sa mga fruits naman, tsaka sa vegetables, hindi natin dapat ito niluluto o especially sa vegetables. Yung dark colored vegetables ang piliin natin, yung green leafy or minsan naman mga madidilaw na parang ito yung mga orange na. Yan ay mataas na sa beta-carotene at napakataas ito sa sustansya na pwedeng mag-nourish sa ating mga prostate sa mga daddy. Pwede kayong gumamit ng supplements or supplementation. Marami tayong nasa market na mga saw palmetto. Marami din tayong naka-garlic, yung mga walang amoy, pwede rin yun. At of course, yung multi-minerals, pwede rin natin gamitin. Very famous din yung green tea. Pero dapat, pag pumili kayo ng green tea, maghanap kayo ng supplement na decaffeinated. Kasi minsan, mataas sa caffeine, baka naman hindi makatulog yung ating mga daddies. At huwag kalilimutan kumain araw-araw ng mataas sa vitamin C. Kung wala naman, pwede tayong maghanap ng vitamin C na galing lamang sa real source. And hindi naman pwede na puro pagkain lang, supplementation. Remember, hindi mag-work ito kung hindi tayo tutulog ng maayos. So, dapat matulog sa tamang oras at gumising din sa tamang oras. Masama yung pagtulog ng sobrang iksi at masama din ang pagtulog ng sobrang haba. At, nako mga daddies, dapat hindi tayo nag-abuse sa katawan. Bawal na bawal yung paninigarilyo. Mabilis magpasira ng ating prostate yan. At bawal na bawal din ang pag-consume ng masyadong maraming alak. So yung drinking should only be social drinking. Iwasan din ng mga daddies yung stress. Of course, hindi lang para sa mga daddies yon, para sa ating lahat. Dapat tayo laging maging masaya. Ayan, sa susunod na linggo. Sana may natutunan kayo sa ating episode ngayon. Dito lamang yan sa Naturally Yours.